po, Chief Jorge Catalan Jr., ang City Prosecutor po ng Makati. Magandang gabi po, Atty. Reggie, at magandang gabi po sa lahat ng nanonood at nakikinig ngayon sa Justice on Air. Welcome po. Chief, unang-una ko pong katanungan sa inyo, no? Ano po ba ang Office of the City Prosecutor of Makati? Ano ang mga tungkulin nito, kailan ito nabuo, at paano ito nagpa-function po sa ilalim po ng DOJ? Atty. Reggie, ang Department of Justice po ay nagsimula, o yung origin po nito ay matitrace doon sa Revolutionary Assembly sa Naik, Cavite noong pang 1897. A year after po, naging nakuha na po ng ating bansa ang independence po, at si Presidente Emilio Aguinaldo ay ni-reorganize ito pong Department of Justice. Noon pong 1973, naging Ministry of Justice po ito, dahilan po na ang head po natin noon ay mga Prime Minister at mga ministries. Ngunit po noong pong People's Power or Revolution ng 1986, ito po ay binalik sa pangalan na Department of Justice. Ngayon po nung na-inadapt na po natin yung 1987 na Constitution as well as yung pong Administrative Code of 1987, ang Department of Justice po ay kinonsider or dineklara na principal legal agency po ng Pilipinas. Ngayon po, yung pong Office of the City Prosecutor ng Makati naman ay under po ito sa province po ng Rizal. Pero noong 1975 po, hiniwalay na po, sineparate yung mga cities po, kagaya ng Caloocan, Malabon na Botas, Marikina, Pasay, Quezon City, at iba pong mga karatig po, at ito po ay naging component part na po ng NCR o National Capital Region. At tapos po, yung office po ninyo, no, dyan sa Makati, ano-ano po ba yung mga pwedeng mga serbisyong ibinibigay dyan? Bakit po ba pupunta ang isang tao sa Office of the City Prosecutor? Ano po mga ginagawa po niyo? Ang Office of the City Prosecutor po ay under ng National Prosecution Service, na ang head po dito sa Pilipinas naman po ay si Prosecutor General Claro A. Arellano. Ang Department of Justice po, of course, alam ng lahat na si Secretary Laila de Lima ang secretary o head po ng department. Ngayon po, ang lahat po ng hawak po ng piskalya, hindi lamang ng Makati, ay yung pong mga kriminal na kaso lamang. Ito po ay tinatawag na mga kaso na may kulong. Kaya nga po kung isang tao ay may ididemanda laban sa isang tao, siya po ay magpa-file ng kasong kriminal doon po sa aming opisina. Wherein po na magkukonda kami ng tinatawag na preliminary investigation. Iba naman po ito sa inquest na kaso. Yung pong mga inquest na kaso, ordinarily, ang nagre-refer po rito ay yung mga law enforcement agencies. Kagaya po ng Kapulisan, NBI, CIDG. Ito po yung mga nire-refer po nito sa amin ay yung mga arrested persons o yung mga caught in the act. Ito po yung mga katatapos lamang ng krimen ay nahuli na, kaya po dadalhin sa police o NBI at kukuhanan po ng statement yung witness, at pagkatapos na po makuhanan ng lahat ng testimony ng mga testigo as well as yung po mga ebidensya, dadalhin na po yan sa aming opisina. At mayroon po naka-assign doon na tinatawag na inquest prosecutor na magdedetermine na po kung may tinatawag na probable cause o wala. Kung meron po, ipakukulong po yung respondent. At pwede naman po siyang magpiyansa na kung available po yun. Kung wala naman pong probable cause, pwede naman pong i-release o i-dismiss. Depende po sa pananaw ng inquest prosecutor. Chief, mamaya, no, ating siyasatin pa kung ano po yung mga steps na ginagawa po ng opisina ninyo tungkol po dyan sa inquest o saka sa preliminary investigation. Pero matanong ko rin kay Piskal, no, o Chief Piskal, na ano po ba yung pagkakaiba
nitong Office of the City Prosecutor of Makati in terms of the cases that you're handling? Kasi alam ko po, matagal din po kayo naging chief po ng Navotas po, no? Malabon City Prosecutor's Office. So, ano po ba yung mga pagkakaiba sa experience niyo doon po, dito po sa Makati? Medyo malaki po ang pagkakaiba, Attorney Reggie. Dahil nung po 12 years ako sa hepe ng Malabon na Votas, medyo mga simple lang po ang mga kaso roon. Opo. Mga robbery, homicide, yung pong violation sa drugs, at mga BP22. Pero dito po sa Makati ngayon, medyo complex po o complicated yung mga kaso. Dahil po, nandyan po yung malalaking mga korporasyon, mga kumpanya, at yung mga stocks po minsan, yung mga estafa, falsification, marami po. At kaya nga po sabi ko, medyo complicated po itong kaso dito sa Makati. At mga masasabi natin malalaki na kaso. In terms of plantilla, Chief, saan po ba mas marami yung plantilla ninyo dati sa Malabon o dito po sa Makati? Sa Makati rin po ang mas malaki, Attorney Reggie. Dahil sa Malabon, meron lang po kaming 12 o 12 po kami lahat na prosecutors doon. At yung staff namin ay mga 20 rin. Although hiwalay po yung Malabon sa Navotas sa ang staff dahil pareho na po cities yan. City rin ng Malabon, Magkaiba na. city rin ng Navotas. Kaya dalawa pong hinahawakan ko during that time. Pero ngayon po dito sa Makati, lahat-lahat po kami ngayon, 50 po kami ngayon, 50 or 51. At ang staff po na galing sa DOJ ay 22. Pero ang local po ng Makati ay nagbibigay rin po ng karagdagang na staff o empleyado, mga 20 po sila. Pero under the nulo po, Attorney Reggie, meron po kaming bagong batas na RA 10071. Ang plantilla position po ng aming opisina patungkol sa prosecutors ay mga 107. Pero hindi pa po ito masyadong finifilapan dahilan sa yung mga courts po ay hindi pa na-activate yung ibang courts. Chief, gusto ko pong tanungin rin, no, kung paano niyo po dinidistribute yung mga cases sa inyong mga fiscal, mga kasama dyan sa City Prosecutor's Office. At saka kung ano po yung case rate po ninyo na in terms of kung gaano po kabilis mag-resolve yung bawat fiscal. Pero bago niyo po sagutin yan, magbabalik po ang Justice on Air.